Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng Pangulong Marcos Jr. sa interview ni Katunying na inamin niya nahihirapan siya na ipasunod ang mga utos niya sa mga kawani ng gobyerno. Naiinggit daw siya sa mga kaibigan niyang CEO ng mga malalaking kumpanya dahil isang salita lang tinutupad ng utos, samantala ang presidente hirap daw magpasunod. Ay, ano ba naman to? O ito pakinggan niyo mismo, galing mismo sa kanyang bunganga. Binibiro ko nga yung mga mayayamang kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Sabi dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Para ito, implementin nyo ito. Naku, ang sagot na laging bumabalik, ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami. Ito rin naman. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Binibiro ko nga yung mga mayayamang kong kaibigan. Sa pa? Malaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Sabi dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Para ito, implementin nyo ito. Naku, ang sagot na laging bumabalik, ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, baka ito rin naman. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Sir, dali Binibiro. Patong-patong mga batas natin. Okay, unahin natin sa yung corporate world. Nasubukan kong nagtrabaho sa isang multinational company. Consultant ako, export quality bananas ang produkto. Napansin ko nga, napaka-efficient ang sistema sa corporate ng mga malalaking kumpanya. So, ito yung sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. na naiinggit siya sa kanyang mga kaibigang CEO. Tapos siya, presidente, nahirapan. Bakit? Okay, sa amin naman sa military, sa AP, wala akong na-experience na ganyan. Kasi, iba ang kultura namin. Obey first before you complain. At salamat at nag-evolve ang AP, naging professional na. Ano lang yan? Isang ano lang ng commander. Mag-decision siya, this is what I want. This is what we will do. Issue orders. Pag issue orders, wala na. Susunod na lang, down the line. Yung hindi susunod, get out of the service. Ganon lang yun. Kaya iba ang kultura namin sa military. Hindi nahirapan ang aming mga generals, ang mga upper up namin. Kasi nga, may leadership qualities talaga. So nagtataka ako dito ngayon sa presidente natin, inamin niya, I don't know kung nahirapan siyang ipasunod. Ano yung reklamo sa mga tao? Nako, sir, baka makuha tayo dyan. Kailangan pa daw niyang kumbinsihin. Kung tama naman yung initiative niya, walang labag na batas, bakit kailangan mong kumbinsihin? Yun ang problema. Kung yung leadership style mo is masyado kang mabait, talagang i-take for granted ka. Si Tatay Digong noon, wala akong narinig na ganyan na nahirapan siya. Talagang very decisive si Tatay Digong. Kung ano ang nakikita niyang tama. Example na lang, yung usapin ngayon na yung free college education na kung saan yan ang dahilan kung bakit nanalo si Bam Aquino. Narinig ko mismo si Bam Aquino nagpasalamat kay PRRD. Bakit?
yun daw, batas na yon against, hindi pumayag yung mga cabinet o economic managers ng Pangulong Digong noon. Kasi daw, unsustainable o walang funding whatsoever. Kaya lang, nung sa tulong ni si Presidential Assistant Bongo daw noon, si Bongo, nagpaliwanag ang ang CHED, chairman, kalimutan ko yung chairman ng CHED, nagpaliwanag, prinesent ng ganun. Nung naintindihan ni Tatay Digong, ito na, despite yung objection ng kanyang gabinete, pinirmahan pa rin niya yung batas. Ganun ang leader. Pinirma niya kasi naintindihan niya eh. Problema yung funding. Ito na, political will. Find the way. Maghanap ng pundo. Basta gusto ko. Kasi nakita ni Tatay Digong, marami ang makikinabang, makakatulong sa mga pobreng estudyante. Kaya yung lakas ng political will niya, pinirmahan niya yung batas na yon kahit object ang kanyang cabinet, tapos pundo, maghanap kayo. Oh. Ganun lang, maghanap kayo ng pundo. Di nakahanap. Ang daming nakikinabang ngayon. Ganon din sa amin, yung pag-upo niya as president, dinoble niya ang sweldo ng mga active police and AAP members. So kaming mga retired na ako nung 2015 ako nag-retire. 16, nagpresidente siya. So kami, kasama kami sa increase, yung pension namin. Madoble rin yung pension. Walang pundo daw. Sabi ng mga DBM, whatsoever. Wala. Sabi niya, it's a law. Sabi ni Tatay Digong. Kasi may batas. Pinirmahan ng dating Pangulong Marcos Sr. na once nga nag-increase ang mga active, ang mga retired, mag-increase din na. It's a law. Sabi niya, no, you find a way. It's a law. Otherwise, tanggalin mo yung batas na yun, i-repeal mo. Habang nandyan ang batas, ipatupad nyo, maghanap ng pundo. Ganoon. Naghanap ng pundo. Nakahanap. Di nadoble ang aming pensyon. Kaya ang daming mga retired ngayon, katulad ko, pensioner, na makadigong, I tell you. So, ano itong sinasabi niya na nahihirapan siyang mangumbinsi? Okay, magbasa tayo sa mga comments. Kuya Kingpin, wala kang alam. Jason Fernandez, ito po, mawalang galang po. Ba't di mo aminin na wala kang alam? Ay, nako. AFM Francisco, tawag niyan, sir, Tanji, di ba ganon? Tanji. JC Tomakas, mahina ka kasi. Warren Anover, ubob ka kasi. Armando Galang, wag na makinig, mabubudol na naman tayo. Anthony Diaz, bakit kailangan mo ng aprobasyon nila? Yung approval ng nasa baba nila kung ikaw ang pinuno ng bansa, kaya hanggang ngayon wala ka pang na magagawa kasi wala kang autoridad sa mga tauhan mo. Basahin yung mga comments, ang daming comments na about weakness. Villamor EGR, what you say, show your weakness. Gilbert Galaneda, wala talaga, nabudol lang ako sa iyo. Sama video kay Kawawang Pilipinas, di pala niya alam paano ang kanyang gagawin. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Ano po ni ang balay nga kawayan lang kinahanglan og tabang. Ayo. Gayon sa among balay, nakawayan ra. Mahingod to. Nga kalata na gani among kuan atop nga kawayan. Ay.
Kawayan ra nga atop. Daudan na mga bigyan. Og karon manguha na mo og kahoy kay matagaan na mo og sin lansang pako plinsen. Oo, mga nami. Oo, pila na din ni katuig inyong balay? 5 years na. 5 years. Ay, pila mo din ani nga gapuyo? Duha rami. Duha ra mo. Oo. Wa mo'y anak di ay. Wala. Ay, pila na katuig di inyong pagminyo? 5 years na. 5 years na wala po mo'y anak. Mhm. So, muna po ni inyong balay nga gitukod nga kawayan lang. Sukad sa inyong pagminyo. Oo. Lagi. O karon unsa imong maistorya nga matagaan na ka og sin lansang pako plinsen. Salamat sa Ginoo nga Mm. magatan-aw sa video. Salamat pod og Mm. makabalay mi nga kung ambot Oo. Nan. Oo. kung wala ang tabang di gyud mi makabalay kay kawayan ra gyud among makabalay. Mm. So karon matagaan na mo makatukod na mo og bag-ong balay. Oo. Manguha na mo og kahoy. So salamat kayo. Salamat. Oo, sige.